Dahil pagdating sa hapagkainan, tayong mga Pinoy walang sinusukuan. Kinala po namin ang mga food trip na unique na sa sarap ay siksik na siksik. Wow! December na bukas! 24 days na lang, Pasko na! At dahil kilala tayong mga Pinoy na may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo, abay tiyak na sa mismong araw, ang kanya-kanyang bahay pabonggahan ng handa. Siyempre, sa malafiestang handaan, bukod sa star ng Noche Buena na lechon, hindi pwedeng mawala sa eksena ang pantagal umay na panghimagas. Kaya ihanda na ang tissue, mga kapuso, dahil siguradong mapapatululaway kayo sa mga ihahain naming kakaibang twist sa Pinoy dessert na kukumpleto sa Christmas party nyo. Simulan natin sa paboritong pampainit sa umaga, na ngayon hindi lang roasted, powdered at instant ang version ay bibida. Introducing Coffee Flan. Ihanda na ang instant coffee, asukal, kondensada, itlog, vanilla at gatas. Tunawin lang ang asukal hanggang sa lumapot ito. Pwede na itong ilipat sa lyanera. Ikalat ito sa ilalim ng lyanera para maging base ng coffee flan. So habang pinapalamig na natin ang ating caramel, pwede na natin paghalu-haluin ang ating ibang ingredients. Sa blender, ilagay ang 5 itlog. Isunod ang kondensada. So itong susunod natin ay ang instant coffee na tinunaw na natin sa hot water bago natin siya ihahalo. Lagyan din ito ng konting asin at vanilla. So ang last na gagawin natin ay ihahalo na natin ng milk. Pagkalagay ng mga sangkap, pwede na itong haluin. Kung walang blender, pwedeng mano-mano ang paghahalo. Pag ready na ang mixture, ibuhos na ito sa lyanera. Ang lyanera, ilagay sa tray na may mainit na tubig para hindi manikit ang flan. Tulad ng paggawa ng leche flan, takpan ito ng foil sa ibabaw. Pwedeng sa steamer ito lutuin o sa oven, gaya ng turo ni Chef Robert. 1 hour and 30 minutes daw ito lulutuin. Sulit naman daw ang inyong paghihintay dahil talagang magigising ang inyong sweet tooth sa coffee leche flan na ito. For 316 pesos, 3 to 5 persons na ang mag-e-enjoy. Ngayong gising na gising ka na sa kape, atakihin ka naman ng brain freeze sa mas pina-healthy at kakaibang flavor ng Pinoy sorbetes na ito. Dilaw ang kulay, hindi dahil sa mangga ha, kundi sa luyang pula o yung tinatawag na turmeric. Kaya pagkatapos ng no limits na kainan, lantakan na ito dahil bukod sa nakakatulong magpakalma ng bituka, nakakapagpababa pa ito ng kolesterol. Matutunaw ka sa sarap ng turmeric ice cream. Simpleng mga ingredients lang ang kailangan dito. Turmeric paste, skimmed milk, cream, coconut milk, evaporated milk, at condensed milk. Ang lahat ng ito, paghalu-haluin lang ng maigi. Nahalo na po siyang mabuti. Pwede na natin po ilagay sa ating mga container o ilagay po natin sa paglagyan po. Yan po. Ilagay po natin sa ating refrigerator ng overnight po. Ang winner sa sustansya at sarap na turmeric ice cream, matitikman sa halagang 150 pesos. Pero kung hinahanap-hanap mo pa rin ang mga kinalakihang pagkain tuwing Pasko, tulad ng famous queso de bola at bibingka, aba, meron kaming panlaban dyan. Dito sa restaurant sa Quezon City, matitikman na ang mas pinakesong bibingka. At ito ang bibingka cheesecake. It's cheesecake base. Tapos, ginamit namin is yung flavors ng bibingka na itlog na pula, queso de bola. Mula sa base nitong Graham crust hanggang sa cheesecake nitong bibingka flavored, tiyak na mauubos ng isang tao ang kada order nito. Nagkakahalaga ito ng 140 pesos
At may bigger version naman ito na 450 pesos. Pero hindi papahuli itong pina-level up and healthy Noche Buena dessert, ang cauliflower cake. Kailangan lang ng asukal, harina, asin, baking soda, itlog, vanilla extract, at lemon. Ang pinakagagawin lang natin sa ating cauliflower cake, ipaghalo lang natin yung ating dry ingredients saka yung ating wet ingredients. So unahin ko yung aking flour. Sunod na ilagay ang asukal. Lalagyan ko lang ng konting salt para mawala yung pagka sobrang tamis ng ating cake or matanggal yung pagkakaumay. Para umalsa, dagdagan ito ng baking soda. At syempre ang ating main ingredient na cauliflower. Paghalu-haluin lang ang mga sangkap para hindi magbuo-buo ang harina. Para naman sa wet ingredients, magbati ng 3 itlog. Lagyan ito ng konting vanilla for added aroma. Ngayon, para sa ating wet ingredients, dadagdag ko siya ng konting lemon lang, pangdagdag ng flavor. Pagkahalo, buhusan ng mantika ang mixture para hindi dumikit sa pan ang cake. Kapag nahalo na natin yung ating wet ingredients, pwede na natin ilagay ito sa ating dry ingredients kanina. Pagsamahin ng maigi ang dry at wet ingredients. At pag ready na, ilipat na ito sa baking pan at iluto sa toaster oven for 15 minutes. Fast and easy, di ba? Pwede nang ihain ang cauliflower cake. Kainin man for dessert or snack, siguradong hindi kayo mauumay dahil sakto ang tamis ng cake na ito. 4 persons na ang pwedeng mag-share dito for only 170 pesos. Iba-iba man tayo ng paraan ng pagdiriwang ngayong Pasko, talagang mas masarap ang kainan kapag may matamis na katapusan.